Si Luistro ay bigla nag-motion. Hinalintulad niya yung impeachment court sa hearing sa criminal case. Ito yung sinasabi ko si Luistro, di ba? Paulit-ulit natin Opo. sinasabi. Si Luistro, ba't pumunta sa screen yan? Kapag Nasunog, nabara. siya ay akala mo magaling kung hindi ka magaling. Pero pag magaling ka, alam mo hindi siya magaling. Yan. Oo. Ang sabi niya, i-arraign daw. The prosecution respectfully moves for the reading of the 4 articles of impeachment and the entry of the corresponding answer or plea for each article of impeachment, Your Honor. Gusto kasing Super, magdrama eh. Opo. May I just clarify if the lead prosecutor is now making a motion to arraign the respondent accused? Your Honor, whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment. I think the question, Your Honor, is very simple. As I have It's mentioned, answerable Your by Honor. Yes or no, Your Honor. Rule Is the 7. lead prosecutor Sabi ni Attorney Sheila Sison, nag-appear po si Vice President. Vice President, hindi personally, pero yung summons na pinirmahan ni Senator Win Gatchalian ay appear personally or through counsel. Pinapayagan na siya ay mag-appear sa pamamagitan ng kanyang mga abogado na naroroon. Therefore, it is compliant with the summons na pinadala ng impeachment court. Patako naman tayo. Dito sa impeachment, nanood ka ba, Manang Jubes? Opo, syempre. Anong impression mo dun sa unang araw, kahapon? Medyo, Nang- kala mo kasali ako dun, tensyonado ako eh. Bakit naman? Kasi hindi ko kilala yung mga abogado ng ating BP Sara. Hindi, Pero anong- matitindi. Mm. Matitindi ang dating nila. Alam nyo, medyo bata pa ho sila, pero ang dating nila matitindi. May dating kasi ang ganda nila magpakilala at magpaliwanag. Ayun. Yun. At anyway, alam nyo, eto lang, although sa tingin ko naman ay parehas. Opo. Si Senator Chis Escudero na siyang hinirang bilang presiding officer ng Senado para sa bilang isang impeachment court. May mga tao na nagke-question po ng pagtatalaga ng isang presiding officer other than the Senate President. Yun ang mabigat dito. At sabi po nga nila, maaring ito ay magresulta ng pang-invalidate ng itong impeachment proceedings na ayaw naman natin kasi baka sabihin na naman nila technicality, etc. Kanya na parang sila na rin ang gumagawa ng sarili nilang bato na ipupukpok sa kanilang ulo eh. Ha? Yeah. Kita mo ha? Di ba noon, Throwback mag-rewind tayo. May rewind pa ba ngayon? Wala nang Wala na, rewind throwback kasi na. kasi hindi na siya Betamax or VHS di ba? Opo. Na nagre-rewind o cassette, di ba? Opo. O streaming na ngayon eh. Yes. Okay. Throwback tayo. Throwback, Di ba yes. nung June 3 nagpalitan ng leadership ng Senado, di ba? Opo. Bago sinabi yung 12 daw ay quorum na. Okay. Then, pinalitan ang Senate President. Yes. Then, inamend nila yung rules ng impeachment. Sitting not as an impeachment court, but as the Senate. Oh. Sinabi nila, pwedeng maglagay ng presiding officer aside from the Senate President. Okay. Unang-una, kinwestiyon yan. Sabi, inamend nyo yung rules, sabi ni Senator Marcos, when you were just sitting as the Senate, as a legislature, hindi as an impeachment court. Okay. May puntos naman. Hindi ko sinasabing tama, hindi ko sinasabing mali, pero may point. Yes. Number 2, yun nga, etong kahapon, inelect na presiding officer, si Chis Escudero. Ang akin lamang, gusto pala ng majority kasi naging 30 na sila, di ba? Opo. Naging 30 na sila. So, wala namang question na majority na. Opo. You need 13 to elect a Senate President. Completed na sila. Kung completed na, okay. Yun pala ang gusto nyo ang mag-preside sa Senado
doon sa impeachment court, kasi alam nyo na naman at the time na naghalal kayo ng Senate President na magkakaroon ng impeachment. Alam nyo na, Yes. di ba? Si SP Cayetano pa Opo. ang nakaupo. Dumating na yung taga-House at tinransmit na yung articles of impeachment, di ba? Yes. Habang nagkakagulo, di ba? Opo. O, di alam nyo na magkaka-impeachment. Gusto nyo pala, abogado, Ayun. ang mag-preside. Bakit hindi pa antimano Yun na dapat. si Senator Escudero na ang pinili inyong nyo. inelect as Senate President. Ngayon, unang-una, ito epekto Ito ang unang-unang epekto na, well, this is the least of our worries. Yes. Kasi ang dami tuloy pumupuna. Ang dami-dami na bakit dalawa nakaupo? Parang kengkoy. Oo. Bago yung isa, wala namang ginagawa. Okay. Number 2, allowed ba yon? Ang tinuturo po ng majority ay yung sariling rules ng Senate. Okay. At totoo naman sa ilalim ng Article 11 ng Konstitusyon, ang Congress ay gagawa ng sarili niyang rules para effectively ma-implement ang kahit anong impeachment proceedings. Tama po yun. Okay. May karapatan. Pero meron din pong doktrina sa constitutional law na kahit anong gagawin ng kahit anong sangay o departamento ng ating pamahalaan ay hindi lalabag sa konstitusyon. Anong nakalagay sa konstitusyon? Hoy, happy 1.5 thousand viewers ang aga naman. Hi, Maraming good salamat morning, po sa guys. pagtitiwala. Oo. Thank you. Anong nakalagay sa konstitusyon, mga kasama? Nakalagay doon kapag may impeachment, yan ang Pangulo ng Pilipinas ang nasasakdal o respondent o gustong i-convict o ina-impeach, Aha. ang punong mahistrado ng Korte Suprema ang magpipreside. Okay? Di ba? Oo. Yes. Wala pong question yon. Okay. Wala naman sa konstitusyon kung sino magpe-preside pag hindi presidente. Oh. Yung CJ, by the way, na nagpe-preside, hindi bumoboto Opo. Oo. Presiding officer lang siya. At walang problema ron. CJ yun Ibig sabihin siya yung pinakamagaling na abogado rito sa ating bansa. Punong maestrado yun O, walang question dyan. Okay. Pero paano pag hindi? Di ba noon, si CJ Corona, ang nag-preside ay si Juan Ponce Enrile as Senate President. Yes. Ang question, maaari ba na hindi Senate President ang mag-preside? Hindi. Pwede bang pumili ang Senado ng ibang presiding officer? Yun ang question. Simple lang. Anong sabi ng majority? Pwede daw kasi under Article 11, pwedeng mag-promulgate ng rules ang Congress for the effective implementation ng impeachment. Okay. Pero anong sabi ng konstitusyon sapagkat kahit anong rules ng Senate hindi rin pwedeng kumontra sa konstitusyon. Oh. So silent. When the Constitution is silent, titignan natin ano bang intensyon ng framers o yung nagsulat ng konstitusyon. At yan po ay makikita sa journals. Kaya nga po may journals Yung parang transcript, word for word, ano bang sinabi noong mga miyembro ng Constitutional Commission noong 1986 nung sinusulat nila ang konstitusyon. Ano bang intensyon nila nung sinulat nila yan? Ito Sige. Ito, sinabi ni presiding officer, ito ay noong July 28, 1986 na pagdedebate ng Constitutional Commission. Okay. Sabi ng presiding officer, committee doon sa accountability ito Sabi niya, what does the committee say? Tumayo si Monsod, Commissioner Monsod. Anong pangalan ni Monsod? Yung Christian Monsod. Christian Monsod. Sabi niya, is it not understood that when the President of the Philippines is on trial, it is the only time when the Chief Justice of the Supreme Court will preside? Yan.
Oh, happy 2,000 viewers. Maraming salamat po. Thank you. Sabi niya, di ba, pagka ang presidente ang nililiti sa impeachment, yung Chief Justice, okay? Yes, kapag president. Oo, sabi niya. Mm-mm. Is it necessary to say that the Senate President shall preside during all other times? Sabi niya, kailangan pa bang sabihin na ang Senate President ang magiging presiding officer? Pagka hindi na presidente, Matik basta na. any of the impeachable officers, Vice President, Chief Justice and Justices of the Supreme Court, ha? Yung mga Okay. constitutional bodies, COA, COMELEC, yan, ha? Civil Service, okay? Mhm. Sabi ni Mr. Davide, nabuhay pa ngayon. Opo. Dating Chief Justice ito, ha? At siya Okay. nag-preside noong impeachment ni Pangulong Estrada doon sa mga bata na hindi naabutan yon. That year 2000 yon. So kung below 25 ka, ay kahit 25 ka, syempre hindi mo naman alam yon. Alam naman 2 years old, nanonood ka ng impeachment, di ba? Oo. Hindi mo ba alam yun? Oo, diba? Oo, sabi niya, Mr. Presiding Officer, I precisely presented that because we had a distinction when it comes to the Chief Justice of the Supreme Court. Okay, ito, maliwanag po ha. But with that clarification, that in all other cases, it would be the President of the Senate who will preside. Okay, yun ang intensyon ng sumulat nitong mga talatang ito sa ating saligang batas. Uulitin ko ha. Tagalogin mo para maintindihan nila. Madali lang ito. Okay. In all other cases, Sa ibang mga kaso, yan, it would be the President of the Senate dapat ang presidente ng Senado who will preside. ang magdedesisyon. Hindi, mga ngasiwa. Mga ngasiwa, okay. Parang siya yung mga ngasiwang ministro. Okay. I withdraw the amendment. Yan. Hindi na niya pinalagay na in all other cases. Kasi In all klaro naman. Kaya Sa daw umpisa pa sinabi, lang. okay ha, pagka Pangulo, Chief Justice. Okay. Hindi mo na kailangan sabihin pag hindi Pangulo, Senate President. Okay. Oo. Kasi ang konstitusyon po, eto ha, ang haba-haba nga ng konstitusyon natin. Di ba? Oo. Ang haba, isa sa mga pinakamahabang konstitusyon sa buong mundo. Oo. Ang konstitusyon kasi Grabe. dapat succinct. Yung parang summary lang. Sa atin medyo mahaba. So siguro, sinasabi nila ang haba na nitong konstitusyon. Pinaiksi. I-pare down natin. Wag na nating masyadong pagkahabaan pa. Okay. Pero very clear. Uulitin ko. Para maintindihan Sabi lang. ha. Kaya palagay ko may puntos at yun ang concern kasi po nila. Oo. Ha? But with that clarification that in all other cases, it would be the President of the Senate who will preside. Yun ang kagustuhan ng saligang batas. Ang Ayan. saligang batas na niratipika ng karamihan ng Pilipino noong 1987. Ayun, matik na yun Oo, dapat. hindi po pwedeng kontrahin yan ng kahit anong rules ng Ayun. Senado. Yun po ang sinasabi nilang nagiging questionable. Yun nga, nahihirapan nga po kasi, bakit kasi nagkaroon pa ng ganong komplikasyon? Bakit kasi antimano, hindi na lang si Chis Escudero? Ngayon, magkakaroon ng question. Yun naman pala. Yun ang mabigat. Anyway, mabalik tayo roon. Eto naman, kaya ako naman nasabing wala namang problema kay Chis except for the constitutional dimension noong kanyang pagkahalal bilang presiding officer nitong impeachment court. Kasi maayos naman ang kanyang mga rulings. Oo. Unang-una, nilay daw na niya yung pundasyon ng botohan. Sabi niya, the Constitution is clear. Conviction requires a concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Yan. Saying that 16 ang kailangang boto. Yan. Okay. At maganda rin yung ruling niya kasi eto ha, noong nag-motion si Luistro, eto yung sinasabi ko si Luistro, di ba? Paulit-ulit natin Opo. sinasabi. Si Luistro, at pumunta sa screen yan.
Kapag Nasunog, nabara. siya ay akala mo magaling kung hindi ka magaling. Pero pag magaling ka, alam mong hindi siya magaling. Yan. Oo. Oy, happy 2,500 viewers po. Hi, Napakaganda naman. thank you, Maraming guys. salamat po. Maraming salamat. Ha? Okay. Mga kasama, eto si Luistro ay bigla nag-motion. Ang sabi niya, i-arraign daw. I-arraign si VP Sara Duterte sa mga tuwid bagay, hinalin tulad niya yung impeachment court sa hearing sa criminal case. Sabi niya, dapat daw basahin Muli. each and every article of impeachment at mag-enter daw ng plea, Oh. guilty or not guilty. Sabi ni Attorney Season, yung abogado ni VP Yun. Sara, yung lead counsel, Yan ang magaling. yan. Sabi kasi ni Luistro, Rule 7 daw, may sinasabing failure to appear, failure to file an answer, there should be an entry of plea of not guilty. Ayan. Sabi ni Attorney Sheila Season, Ito, magaling to. bakit daw humihingi ng arraignment o entry ng plea of not guilty si Luistro? Kasi sabi niya, walang suporta sa rules yang sinasabi mo manay, sabi niya. Kasi yang plea of guilty or not guilty, kapag ang respondent sa impeachment trial ay hindi sumipot, either by himself or herself or by counsel, at hindi nag-file ng answer. Yun. Okay. Kung ganon, ay tatama si Luistro. Pero, hindi po ganon ang sitwasyon. At Yes. sinabi ni Attorney Season, nag-appear po si Vice President. Vice President, hindi personally, pero yung summons na pinirmahan ni Senator Win Gatchalian ay appear personally or through counsel. Ayun. Pinapayagan na siya ay mag-appear sa pamamagitan ng kanya mga abogado na Abogado. naroroon. Therefore, Yes. it is compliant with the summons na pinadala ng impeachment court. Number 2, may answer naman. O bakit ka magpa-file ng maghahatag ng motion na i-arraign. Okay, yun ang debate. Yan.